ng bagay na kailangan magkaroon tayo ng yung higit pang pangunawa sa kalooban ng Diyos. Pangunawa o magkaroon tayo ng higit pang katatagan sa mga nangyayari. Dahil kita natin, nararamdaman natin yung hirap ng sitwasyon. 2 buwan pa lang, kita natin ang hirap ng sitwasyon. Meron ng mga pag-aalala. Inaamin ko mga kapatid, meron talagang pag-aalala, hindi natin may tatanggi sa bawat tao. Hindi natin kahit yung sinasabi natin ng mga mayayaman, darating ang pagkakataon, magkakaroon sila ng pag-aalala talaga. Sa ngayon, meron na rin sa walang kita yung negosyo, ilan lamang yung mga negosyo na kumikita sa ngayon na kapatid. Mapipicture out natin na meron talagang kahirapan. Ang kahirapan mayayari mga kapatid, kaya ang tao nag-aalala na. Anong kailangan natin mga kapatid? Kinakailangan na maging yung pananampalataya natin, kinakailangan lalo pang lumago sa ating Panginoon. Ito lamang pinangahawakan natin mga kapatid, pananampalataya natin, yung pangako ng Diyos sa atin. Dito tayo tatatag sa pangako ng Diyos. Now, so, kung sa ganitong 2 buwan pa lamang, meron ng takot ang tao, meron ng pagkakadala, paano pa kaya yung sinasabi sa Daniel chapter 12 na ang Antichrist, ating iugnay mga kapatid, Daniel tsaka Book of Revelation, magkaugnay yan eh. Magkaugnay yan, dalawang ano na yan, prophecy, book of prophecy na yan. Kung ating pag-aaralan mga kapatid, when it comes to Great Tribulation, sa panahon na ang Antichrist ay ma-reveal, meron pong pagpapahirap o hihigit na gagawin ang Antichrist sa mga anak ng Diyos. Ayon sa Bible mga kapatid, ito ay 3.5 years makakawalan ang si Satan for 3.5 years, and for 3.5 years kanya pong ipe-persecute ang mga mananampalataya. Bigla ko lang naisip kanina mga kapatid, kung sa ganitong pagkakataon, 2 months pa lang, meron ng pag-aalala ang tao, paano kapag dumating ang panahon na 3.5 years na Great Tribulation? Anong uri ng katatagan kaya ang kinakailangan natin? Dito napapasok yung sinasabi na hindi ka makakapiling, hindi ka makakapagbenta kung wala kang tatak ng beast. Mahaba ito mga kapatid, panahon na ito. Kaya nga ang sabi nga ng Panginoon sa Matthew chapter 24, maliban na paiksiin ng Diyos, ibig sabihin napakatindi ng kahirapan ng mararanasan. Kung atin pong ikukumpara ang kahirapan na nararanasan ngayon sa sinasabing kahirapan na binabanggit sa Daniel chapter 12 mula 7 hanggang 12 mga kapatid, kung ating nagkukumpara yan, mas matindi ang kahirapan na mararanasan ng tao o na mga Kristiyano pagdating ng Antichrist. Amen. Amen. Balit, sabi nga ng Panginoon, Revelation chapter 4, maging matatag lamang tayo. Amen. Huwag tatalikod, huwag nating kalilimutan na meron tayong Diyos na dapat na ating pananampalataya. Merong pangako ang Diyos na dapat ating maghawakan. Amen. Sa panahon na ito mga kapatid, kinakailangan natin na maging matatag palalo sa harapan ng ating Panginoon. Maunawaan natin ano ba ang kinakailangan natin gawin. Magpakatatag naman tayo. Okay? Pero ito ang lagay natin sa isipan mga kapatid. Pagkatapos ng bagay na yan, tayo ay kukunin ng ating Panginoon.
ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kaya mga kapatid, ang pangako ng Diyos, ibibigay niya sa ating mga anak. Pagkawakan natin ang pangako ng Panginoon mga kapatid, ang pagliligtas. Anumang kahirapan, alam niyo mga kapatid, yung rapture, yan yung pag-asa ng bawat Kristiyano na makasama natin ang ating pagkakas. Yan lamang mga kapatid. Tayo, sabi ng Biblia, tayo ay tutunin ng ating Panginoon. Now, kung tayo po yung mga Biblia mga kapatid, magsipas po tayo sa aklat ng Mark. Chapter 16, verse 16. Napaka-pamilyar mga kapatid. Ang talata na ito. Amen. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, gagapuan. Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Humingi ka o Diyos, ang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isang Panginoon, salamat sa iyong mga pangako. Salamat sa iyong mga pag-iingat sa mga banal. Salamat po Diyos na nariyan ka ng mga ilaw, Panginoon, ng mga pagkakas. Panginoon, ng kahirapan, Panginoon. Nariyan ka na patuloy, at umagabay, patuloy na itutulak mo ang iyong mga kamay, Panginoon, upang abutin ang iyong mga anak. Kung anuman ang kailangan o Diyos, ikaw ang siya nagtutulong. Ikaw nagtutulay ng lahat ng aming mga kailangan. Ikaw o Diyos ang siyang patuloy na magbigay ng katawan sa iyong mga anak. Ikaw o Diyos ang patuloy na magbigay o Diyos ng pag-asa, Panginoon. Kalakasan o Diyos na patuloy kaming pangahawakan ng iyong pangako, Panginoon. Na sa mga ganitong nangyayari sa aming mga kanikiran o Diyos, maunawaan namin ang layunin mo sa aming mga buhay. Amen. O Diyos ay magiging daan, Panginoon, upang kami ay lalo pang maging malapit sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na lalo pang kami maging matatag, O Diyos. Ito, Diyos, ang instrumento mo sa iyong pagbabalik, Panginoon. Hayaan mo kami na patuloy na panghawakan ang iyong pangako. Tumigos ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kaya ang iyong banal na Espiritu na siya namin makasalamuha sa mga sandaling ito, Panginoon, na magbibigay ng comfort, O Diyos. Magbibigay ng kalakasan. Kung ano mama kapag-abagat, Panginoon, ang dumarating sa buhay ng iyong mga anak, ang nararamdaman ng iyong mga anak, O Diyos. Comfort us, O God. Hayaan mo ang pag-asa, O Diyos, ay patuloy namin panghawakan. O Diyos, pinabalik namin ang kapulihan at ang salamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo mga kapatid. Amen. Pagiging ng Diyos. Praise God. Pagiging ng Diyos mga kapatid sa ating mga kapay. Now, figure out natin mga kapatid. Something you badly hope for ay hindi nangyari sa buhay mo. Yung bagay na inaasahan mo sa lahat. Ito yung bagay na gustong-gusto mo. Ito yung bagay na buuna sa isipan mo na mangyayari at wala nang makakahadlang. Figure out natin ano kaya ang magiging damdamin mo kung hindi nangyari ito. Amen. Ano kaya yung magiging damdamin mo ngayon palang bagay na inaasahan mo ay sabihin na natin na false hope. Yung bagay na pinakaasahan mo, ito pala ay wala naman. Sabihin, fake news, sabihin natin. Walang katotohanan.
Ano kaya magiging damdamin ng isang tao? Isipin natin mabuti mga kapatid. Ginawa mo na ang lahat ng bagay, ginawa mo lahat ng effort, ibinigay mo na dahil sa bagay na yan, pero hindi pa rin nangyari. Sabihin, isipin lang yun mga kapatid. Para sa inyo, isipin nyo na lang kung ano ang inyong nararamdaman. Ano sabihin sa akin? Isipin na lang. Ano kaya? Ito natin mabuti. Ano kaya? Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. The main object why we believe ay yung salvation. Ito yung main object ng ating paglilingkod. Kung bakit ang tao ay sumampalataya. Dahil ang tao ayaw niyang mapahamak. Amen. Ito yung main object bakit ang tao lumalapit sa Diyos. Dahil sa salvation. Tandaan natin mga kapatid, ang hell ay hindi katulad ng sinasabi ng iba na pananakot lamang. Totoo po, merong hell. Ang diablo ay hindi katulad ng sinasabi ng mga hindi naniniwala sa Diyos na ito ay pananakot lang. Totoo po, merong diablo mga kapatid. At ito ay espiritu na hindi natin nakikita. At ito ay espiritu ng mga pangyarihan. Totoo po ito mga kapatid. Now, ang mga bagay na binabanggit sa Biblia sa pangaral, ito po ay totoo mga kapatid. Na merong Diyos, merong diablo, merong impyerno, at merong langit. Now, bakit tayo naglilingkod mga kapatid? Dahil ayaw natin na mapunta sa impyerno. Bakit tayo naglilingkod? Dahil ayaw natin na yung ating mga kaluluwa ay mapunta sa kapahamakan o sa kamatayan. So, ang nagiging object lamang ng tao mga kapatid ay kaligtasan. Bakit ako sumampalataya? Dahil gusto kong maligtas. Bakit ako naglilingkod? Dahil gusto kong maligtas. Bakit ako sumasamba? Dahil gusto kong maligtas. So, ito nagiging object ng tao, objective ng tao mga kapatid. Pero lagi nating makakatandaan, dapat nating maunawaan na ang ating paglilingkod sa Diyos, ang ating mga pagsamba, ito ay magiging driven by love of God dapat. Hindi dahil sa kagustuhan lamang nating maligtas. Kahit gusto natin maligtas, anong pagnanais natin maligtas? Kung wala ang pagmamahal natin sa Diyos, hindi tayo maliligtas. Kahit anong pagnanais natin na maligtas, kahit lahat ng lahat ng pagkakataon, nasa simbahan ka, lahat ng mga gawain, nasa mga gawain ka, nasa simbahan ka, pero kung wala ang pagmamahal mo sa Diyos, sayang ang lahat ng effort mo. Dahil ginagawa mo lang ang lahat ng mga kaya mo, pero wala ang pagmamahal mo sa Diyos. Wala ang totoong pagkaunawa mo na dapat ang paglilingkod sa Diyos ay may kasabang pagmamahal sa ating Diyos. Amen. Amen. At dapat na ating maunawaan mga kapatid na sa ating pagsamba, sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya, kinakailangan naroon na maunawaan natin ang salita ng Diyos. Dahil kung hindi natin nauunawaan kung ano talaga ang salita ng Diyos, kung ano ibig sabihin, mapapaliwala din ang lahat ng ating ginagawa. Dahil sa sandaling tayo ay naniwala lamang sa mga sabi-sabi na hindi natin naunawaan talaga ang sinabi ng Biblia, tayo ay maililigaw. Kinakailangan maunawaan natin kung ano talaga ang salita ng ating Diyos, ang ibig sabihin ng ating Diyos, at makikilala natin ang lutusan ang ating Diyos. Amen. Kinakailangan maunawaan mo sino ba ang ating Diyos, sino ba ang ating pinaglilingkuran. Dapat maunawaan natin ano ba ang kalooban ng Diyos, ano ba ang nais ng Diyos habang ako ay naglilingkod sa Kanya, ano ba ang nais ng Diyos, ni-require ng Diyos sa akin.
Ano ba ang nirequire ng Diyos sa bawat pananampalataya? Na kaya maunawaan natin yung mga kapatid. Dahil alam natin, kahit ang Biblia mismo, nagsasabi na mayroong mga mangangaral na darating na mga sinungaling na mangangaral, mga fake na mangangaral. Now, paano natin malalaman kung ang kanilang pangangaral ay hindi totoo kung tayo mismo hindi natin nauunawaan ang gusto ang salita ng Diyos? Kung tayo mismo hindi natin nakikilala ang Diyos. Amen. Hindi na kailangan maunawaan natin mabuti. Kaya, search the scripture. Hindi naman sinabing makinig lang kayo. Tama. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So, sa pakikinig mo ng salita ng Diyos, dumating ang faith. Pero hindi tayo nananatili lamang doon sa pakikinig lang. Hindi hanggang doon sa faith lamang. Hindi na kailangan saliksikin natin ang salita ng Diyos at unawain natin ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Now, sa iyong pagsasaliksik, sa pagkaunawa natin sa salita ng Diyos, doon unti-unti nalaman natin kung paano tayo lumakan sa harapan ng Diyos. Doon maunawaan natin na hindi pala sapat yung mga gawa lamang natin. Hindi pala sapat yung kagustuhan natin. Pero mga bagay na kinakailangan natin gawin, mga kapatid. Dito natin maunawaan na ang salita ng Diyos ay ibinigay sa atin, ang kautusan ng Diyos ay ibinigay sa tao upang ito ay ito ay tuntunin ng tao na tayo ay umayon sa salita ng Diyos. Kinakailangan matutunan natin, tayo mismo, tayo ang dapat umayon sa kautusan ng Diyos, tayo ang dapat umayon sa salita ng Diyos. Ang nangyayari, mga kapatid, sa halip na tayo ang umayon sa Diyos, ang gusto ng tao, ang salita ng Diyos ang aayon sa Kanya. Kailangan maunawaan natin yan. Tayo ay kinakailangan na mag-conform to His Word and not His Word to us. Tayo ang aayon doon, tayo ang susunod sa Kanyang salita at hindi ang salita ang susunod sa atin. Amen. Kailangan maunawaan natin yan, mga kapatid. Now, bawat Kristiyano o bawat believer, every Christian is hoping for salvation. Lahat ng bawat isa, kaya naglilingkod, dahil sa salvation. People believe because they need salvation. At kaya bawat isa sa mga naglilingkod, ang gusto ay ang kaligtasan at umaasa sila sa kaligtasan na ito ang kanilang dapat, na ito ang kanilang inaasahan. Sabi ko nga kanina, paano kung ang isang bagay na lubos kong inaasahan ay hindi nangyari? Lahat ng bagay ginawa mo na, pero hindi pa rin nangyari. Ano ang magiging damdamin? Alam niyo, mga kapatid, maraming mga bagay, kalimitan sa mga bagay dito sa sanlibutan ito. Isipin natin, mga kapatid, mga bagay na nagawa mo na hindi mo na pwedeng balikan. Amen. Yung mga panahon na nasayang hindi mo na pwedeng balikan. Habang may panahon ka, pwede kang gumawa ulit ng isang bagay na kahit nakagawa ka man kahit nagkamali ka man noon, at least nakagawa ka ulit ng isang bagay na tama. Na pagdating sa dulo, dumating ka pa rin sa tama. Nagkamali ka man nung una, pero yung nagawa mo na noon, hindi mo na yun pwedeng balikan. Kinakailangan gumawa ka ulit ng isang bagay. Kung nalaman mong kay mali, gumawa ka pa ng isang bagay upang marating mo pa rin ang pag-ibig. Yung dulo na tinatahak natin.
Palakpakan natin ating Panginoon. Now, sa paglilingkod natin sa ating Diyos, ang kaligtasan mga kapatid, ang ating paglilingkod sa Diyos, habang may pagkakataon ka pa na maglingkod sa Diyos, maglingkod ka. Amen. Habang may panahon pa, gawin mo na ang tama. Dahil darating ang panahon mga kapatid, maghahanap ng salita ng Diyos pero wala na. Ang salita ng Diyos, wala na mga ngaral. Darating ang panahon na yan. Kaya habang may pagkakataon pa, kinakailangan may tama mo na ang lahat. O, ito mga kapatid, pagdating sa kaligtasan, maraming mga religious leaders ang nagtatalo-talo about salvation by what? Tungkol sa kaligtasan, maliligtas, ano ba ang ikaliligtas ng tao? Saan pa dapat? Paano ba dapat na maligtas ang tao? Kung ito yung nagiging argumento palagi. Nalulungkot ako mga kapatid. Kasali ako, may nagsali sa akin sa isang group, mga kapatid. Forum daw yun. Pero naroon laging pagtatalo-talo, ang palitan ng pagtatalo-talo ang nababasa ko roon. Forum daw yun. Mga believers. So, iba-ibang doktrina. Nalulungkot ako mga kapatid na puro pagtatalo-talo na lamang. At nakikita ko nga na nagsasalita na ng mga bagay na hindi naman dapat salitain ng isang Kristiyano. Nakakalungkot mga kapatid. Dumating nga sa pagkakataon na hindi ako nakatiis. Hindi talaga ako nagko-comment doon. Hindi talaga ako nakatiis. Nag-comment ako. Sabi ko, magpaka-Kristiyano tayo sa mga salitang pinipitawan natin. Yun lang mga kapatid. At may isa pa akong comment na kung pagtatanggol mo, ipagtanggol mo lang ang faith na meron ka, pero huwag kang manira ng kapwa mo. So, dalawang comment lang ginawa ko mga kapatid. So, at maraming umagri doon mga kapatid. Yung tanulungkot ako mga kapatid, may hindi ko alam, tingin ko hindi naman lahat pastor ang nandun mga kapatid. Pero nakakalungkot ako na sa group na yun, mayroong pagkakalo-talo. Tungkol sa kaligtasan lamang mga kapatid. Na ang kaligtasan, unang argumento, ang pinagkatalunan nila, ano ba ang kaligtasan? Paano ba ang tao maligtas? Pero nagsasabi, we are saved by grace alone. Yaya lamang. Naman, may binasa naman sa Biblia, may mapabasa ka naman sa Biblia, for by grace are you saved through faith. Pero meron naman sasabi, just believe. Tama naman. Sa Acts chapter 16 verse 31, ang sabi ni Paul doon sa jail guard, believe in Jesus Christ and you shall be saved. Thou and thine house. Lagi naman. At meron, ito pa isang bagay, mga kapatid. Ang sabi, ang bautismo ay hindi na naman kailangan. Dahil ang sabi nga, for by grace are you saved through faith, not by works, lest any man should boast. Ang bautismo daw ay gawa. Ang bautismo ay work. Nakakalungkot mga kapatid. Ito yung pinagtatalo-talunan ng mga mangaral. Alam niyo mga kapatid, bago pa man magkaroon ng United Pentecostal Church, o bago pa man dumami ang napakaraming mga religion dito, bago pa man dumating yung malalaking religion na yan, bago pa man dumating yung iglesia na yan, ni Manalo, mayroong pangangaral na dito noon na just believe. Na ikaw ay maniwala lamang, sumampalataya lamang, ikaw ay maniligtas. Ikaw ay sumampalataya lamang,
ikaw ay born again na. Now, pinatutuhanan din ito ng isang pastor natin sa ngayon mga kapatid. May siya ay estudyante pa, ang sabi sa kanya, gusto mo bang maligtas? Siyempre, ayaw. Sino bang ayaw? Pinakailangan mo maging born again. Now, tama naman. Dahil except naman be born again, he cannot see the kingdom of God. Except naman be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of heaven. Tama naman, kailangan mo mag-born again. Now, ang sabi niya, kung gusto mo maging born again, dinala siya sa isang sulok, mag-pray tayo. Sumasampalataya ka ba? Oo. Sana oo, nag-pray sila, pagkatapos nag-pray, born again ka na. Walang bautismo. Dahil yun ang pangangaral. Yun ang itinuturo nila mga kapatid. Just have faith. Walang mali sa pagkakaroon ng faith. John chapter 1 verse 12, anong sabi ron? For by grace, to them, for as many as receive Him, to them give Him power to be the Son of God, or to become the Son of God. Even them that believe. He said, believe pa rin, faith. Faith mga kapatid, ito ay, sabihin dito ay believe. That is faith. Sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ano naman? Faith pa rin. Sa Acts chapter 16, verse 31, ang sabi ron, believe in Jesus Christ, and ye shall be saved, thou and thine household. Then sa Acts chapter 13, verse 39, pagkakasabi ng mga kapatid, sa pamamagitan ng faith na yan, ang tao ay, ang lahat ng bagay ay naging justified. Acts chapter 13. And by Him, all that believe are justified from all things, from which you could not be justified by the law of Moses. By faith. By faith, ang tayo ay na-justify. Tama naman. Now, by grace, tama. Acts 15:11. Sabi ng Acts 15:11. But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved, even as they. With the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved. Hindi natin pwedeng kontrahin. Hindi natin pwedeng ipaliwala. And Ephesians chapter 2 verse 8. Ito yung sabi na, for by grace are ye saved through faith. So, ito yung laging pinagtatalunan. Lagi ko ito nababasa. At gusto ko mga kapatid, sabihin man natin na parang basic lang. Alam na natin yan. Ang kinakailangan ang tao ay sumampalataya, mabautismuhan, at siya ay magpatuloy sa kanyang paglilingkod. Alam natin yan. Pero nais kong maunawaan ng bawat isa sa atin na darating ang panahon, makaka-encounter tayo ng mga tao na ganito ang uri ng kanilang pangaral. Now, baka bigla tayong masya. Ito lang pala ang kailangan.
Amen. Sumampalataya lang pala ako, ligtas na ako. Ito yung purest na mga kapatid. Sabihin na natin, yung grace, ito yung isang bagay na sabihin natin na pinaka-purest na doctrine. Useless doctrine. By grace. By grace are you saved through faith. Kung yan lang ang pangahawakan natin, yung grace na yan, wala bang part ang tao na kinakailangan niyang gawin upang siya maligtas? Ibinigay na ng Diyos ang grace eh. Sabi ko kanina, hindi na daw kailangan ng bautismo. Hindi na kailangan. Kasi sabi nga ni Apostle Paul doon sa 1 Corinthians 1 verse 14, buti na lang, wala akong binautismuhan sa inyo. Maliban kay Gaius, sino yung dalawa, binanggit niya, pangatlo yung isang sambahayan mga kapatid, wala siyang binautismuhan. Ang sabi niya sa verse 17, kung hindi ako nagkakamali, ang sabi niya na, siya ay sinugo ni Kristo upang mangaral at hindi magbautismo. Kaya ito yung pinangahawakan nila, hindi na daw mahalaga ang bautismo. Dahil si Paul daw, hindi yung talagang mismo Paul na magbautismo. At ang sinabi doon, si Paul ay hindi nagbautismo doon sa Corinthian Church. Hindi ibig sabihin ito mga kapatid, hindi nga nagbautismo si Paul. Is it by grace alone mga kapatid? Hindi. Walang kahit isang single verse na nagsasabing it is by grace alone. Kahit halungkatin natin ang Biblia mga kapatid, hindi nagsasabi ron by grace alone. Biyaya lamang ng Diyos. Kung binanggit na, for by grace are you saved through faith. Pero hindi sinabi ron, by grace alone are you saved. Now, ano ba ang grace? Grace is God's intervention for man to make sabi ito, halimbawa ito diretsong daan. Pag palagay na natin, wala yung barandilya na yan, walang harang. Diretso ang daan. Kapag ang dulo niyan, mahuhulog ka sa hagdan. Halimbawa, napakasimple lang mga kapatid. Now, naglalakad ako sa diretsong daan na yan, hindi ko alam, mapapahamak ako doon, malalaglag. Amen. Now, habang naglalakad, walang ibang daan. Kasi ang tao mga kapatid, dahil sa taglay ng tao ang kasalanan, ang tao ay naharap sa kamatayan. Naglalakad sa isang daan na ang dulo nun ay bangin. Halimbawa, now, habang ako'y naglalakad dyan, kung walang magbibigay ng babala sa akin na yan ay bangin, malalaglag ako. Ito ang sabi ko mga kapatid, na no turning back, hindi ka na pwedeng bumalik dahil ang buhay ng tao tuloy-tuloy lang eh. Tuloy-tuloy lang. Naglalakad sa daan ang dulo, bangin. Kung walang mag-i-intervene, kung walang magbibigay ng babala, kung walang haharang dyan, sabihin, may kamatayan ang dulo niyan, magtutuloy-tuloy lang ako. Pero ang nangyari mga kapatid, habang naglalakad ang tao, si Jesus Christ nandito. Amen. Amen. That is grace. Yan ang totoong kahulugan ng grace. Hinarangan ni Jesus Christ, anak, huwag kang tumuloy. May ginawang daan dito, gumawa ng detour ang ating Panginoon,
Dahil sigurado na ang kamatayan eh. Dito ka dumaan. Yun ang grace. Yung daan ay binigay ng Diyos upang tayo ay makaiwas sa kamatayan. That is grace. Yan ang totoong grace na binigay ng ating Diyos. Pero ang tao, mga kapatid, nakaharang na, parang patintero na nga eh. Nakaharang na ang ating Panginoon. Ang gagawin, hinawi ang kamay ng Panginoon, tuloy-tuloy pa rin. Yun ang nangyayari. Kung ano yung gusto nila, gagawin lang nila. Nakita siguro yung daan. Ang kipot naman dyan. Dito ako, marami kami dito, masaya dito. Pero ang dulo ng kamatayan. Yung grace doon, yung pag-intervene ng ating Panginoon. Kailangan maunawaan natin ang gusto. Yun ang grace. Kasi ang tao talaga, patungo sa kamatayan. Ang pangako ng Diyos ay para sa Israel. Hindi para sa atin. Pero ang Diyos nag-intervene. Kailangan tayo na magitan ang Diyos. Anak, hindi ka dumaan. That is grace. Ano ang inclusion sa grace na yan? Binigay ng Diyos yung grace. Libre na ibinigay ng Diyos ang grace sa tao. Ano ang inclusion o nakapaloob sa grace na yan? Dahil ang tao ay makasalanan, nakalaan na sa kamatayan dahil sa kasalanan, tinawag ka ng Diyos. Unang inclusion ng grace yan. Dahil nahabag sa iyo ang Diyos, nagkaroon ng awa, nagkaroon ng habag, tinawag ka ng Diyos. Anak, dito ka. That is grace. Upang mailayo ka sa kamatayan, anak, dito ka. Unang inclusion yan. Yung pangalawang inclusion, yung pagtugon mo. Tinawag ka ng Diyos, kinakailangan tumugon ka naman. Huwag mong hawiin ang kamay ng Diyos para gawin lang kung anong gusto mo. Tumugon ka. Ito mga nakapaloob dyan sa grace na yan eh. Hindi ibinigay lang ng Diyos. Tama binigay ng Diyos. Ito mga kapatid. Ulitin ko. Kahit anong bagay na binigay sa iyo, kapag hindi mo tinanggap, hindi mapapasayo yan. Amen. Kahit anong klaseng bagay yan, kahit bigyan ka ng kayamanan, kung ayaw mo, hindi mo tinanggap, hindi sa'yo yan. Hindi mo tinanggap eh. Ibig sabihin, hindi mahalaga sa'yo yan. Now, kung ang grace ng Diyos, walang halaga sa'yo, hindi mo tatanggapin yan. Pangatlong inclusion sa grace, ito yung faith. Ito yung faith. Binigay ang grace, pero kailangan magkaroon ka ng faith. Tinawag ka ng Diyos. Sa pakikinig mo, sa pagtawag ng Diyos, mga kapatid, yun yung inilagay ng Diyos sa iyong damdamin. Tinawag ka. Pagtawag ng Diyos, yun yung pangangaral na narinig mo. Yan ang pagtawag ng Diyos. At meron kang response. Yung pakikinig mo. Yung pagsunod mo. At dahil sa pagtawag, makikinig mo sa salita ng Diyos, doon umusbong ang faith. Ang faith, mga kapatid, ito yung means kung paano natin tanggapin ang grace ng Diyos. Inilatag ng Diyos ang grace. Hindi mo pwedeng basta kunin lang. Kinakailangan meron kang faith. Kasi kung by grace alone, ang lahat ng tao maliligtas dahil ibinuhos na ng Diyos ang grace. Ibinigay na ng Diyos yung grace eh. Lahat ng tao maligtas. Paano? Kahit ano pala gawin ng tao, ligtas na siya. By grace alone. Pero hindi ganun mga kapatid. Merong inclusion sa loob ng grace na yan. And that is the call of God, yung response mo, yung faith. At dahil sa faith mo, nagbunga yung faith mo, at tuloy-tuloy nagkaroon na ng pagsunod. Sumunod ka,
ikaw ay nagpabautismo, ikaw ay tumanggap ng banal na Espiritu at nagpatuloy ka sa paglilingkod sa ating Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kailangan maunawaan natin mabuti ano ba ang grace. Upang mawala sa isip natin by grace alone. Marami tayong mababasa sa Biblia. Ilang talata lamang binanggit ko mga kapatid about grace. Pero kinakailangan maunawaan natin not by grace alone. Marami nakabaloob dyan. Grace is God giving it, and faith is the means of receiving it. Pananampalataya eh. Yung kasangkapan mo upang matanggap mo ang biyaya ng ating Diyos. Only by grace is one of the purest and nonsense doctrine of salvation. Pinagit ko kanina mga kapatid, mga nonsense na doktrina ng salvation, yung grace alone. Now, is it believing alone? Is it faith alone? Isa pang bagay mga kapatid about grace. Bago tayo pumasok sa faith. For by grace are you saved through faith. Paano ka naligtas sa pananampalataya? Merong faith. Kaya sinasabi ko ang means ng ating pagtanggap sa grace ay yung faith. By grace are you saved through faith. Sa grace lang ba? Merong faith. Kung wala ang faith, hindi ka maliligtas. Sa biyaya, ikaw ay naligtas. Pero sa pamamagitan ng pananampalataya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi dapat nating pagtalunan kung faith lang ba o grace lang ba. Now, mayroon sasabi sa pamamagitan lamang ng faith. By faith alone. In 1 Thessalonians chapter 3, chapter 1, verse 3. Saan dun sa NIV? Huwag na lang. Pero, makibasa mga kapatid. 1 Thessalonians chapter 1, verse 3. Na aming inaalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa sa pananampalataya at pagpapagal sa pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Kristo. Okay. Gawa sa pananampalataya. Sa NIV ng mga kapatid, more produce by faith. Not by works, lest any man should boast. Now, yung binanggit dito na not by works, ito yung umaasa ka lang sa iyong mga gawa. Gumawa ka ng mabuti, ligtas ka na. Not by works alone. Pero ang sabi ron, hindi naman binaliwala ang works. Naroon pa rin ang works. Paano? Ano ang naging papel ng works doon? Ano sabi ron? Paano ka nagkaroon ng work? Ito ay na-produce ng faith. Dahil sa iyong tamang pananampalataya sa Diyos, nag-produce ito ng faith. Ay ng work. Hindi ito works na dahil lang gusto mo. Works, good works, through faith. Produce by faith. In James chapter 1, verse 14 hanggang 24, makapahaba ito mga kapatid. James 2. James 2:14 hanggang 24.
Okay, pakibasa nga sa Tagalog. James 2:14 hanggang 24. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, at kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalataya na yan? Dali. Sabi, anong pakinabang? Meron kang pananampalataya, pero walang gawa. Anong sabi ni James? Maliligtas ka ba ng pananampalataya? Na walang gawa? Okay, tuloy natin mga kapatid. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y mga painit at mga pakabusog, at gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong mapapakinabangan dito? Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Ang pananampalataya na walang gawa sa ibang salin, bao. Sabi yan, patay. Pananampalataya na walang gawa. Is it by faith alone? Pa rin. Pero mamaya natin makikita mga kapatid, saan ang gagaling yung works na yan? Ituloy natin. Verse 18, Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang inyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisampalataya at nagsisipanginig. Okay, ito ha. Ito ang kaibahan ng believer, ng Kristiyano na sumasampalataya at ang Diablo. Ang totoong Kristiyano kapag sumasampalataya, mayroong pagsunod. Yan ang gawa. Pero ang Diablo, sumasampalataya, may panginginig pa, may takot. Walang pagsunod. Yun ang kaibahan ng Diablo at ng Kristiyano. Kaya sinasabi, sumasampalataya ka may isang Diyos, mabuti. Kahit ang demonyo man, sumasampalataya na meron isang Diyos at nanginginig pa. Yan ang kaibahan mga kapatid. Okay, tuloy natin. Verse 20, Tatapat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng Dali, damuhan. Sa gawa, lagi lang pinagpipilitan, sa gawa walang tao na ma-justify. Sa gawa, walang tao na ma-justify. Pero si Abraham, anong sabi ron? Justified. Dahil sa kanyang ginawa. Okay, tuloy natin mga kapatid. Verse 22, Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Okay. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos, at yaoy ibinilang na katwiran sa kanya at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. 24, Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Okay. Thank you. Maliwanag. Hindi sa pananampalataya lamang. Kailangan maunawaan natin ito mga kapatid. Dahil kung magkaroon ng pagkakataon, ma-encounter ninyo ang ganitong uri ng pangaral,
mapapaisip kayo, pananampalataya lang pala eh. Amen. Now, ito yung sinasabi ko. Ang salita ng Diyos nariyan upang tayo ay umayon sa salita ng Diyos. At hindi ang salita ng Diyos ang aayon sa atin. Amen. Ang tao ang dapat umayon doon. Now, pero ang ibang pangalan, ang gusto nila umayon ang salita ng Diyos sa gusto nila. Kaya, pinaghihiwa-hiwalay. Faith and works, pinipilit nila itong paghiwalayin na hindi naman dapat pinaghiwalay ang faith and works. Hindi ka maliligtas sa gawa lamang, tama yun. Pero hindi ka rin maliligtas sa pananampalataya lamang. Ibig sabihin, ang dalawang yan, ang pananampalataya at ang gawa, kinakailangan magkasama palagi. Amen. At hindi natin Yes, dapat yes. pinaghihiwalay. Amen. Now, ang sabi nyo sa verse 24 mga kapatid, you see then how that by works a man is justified and not by faith only. Makikita natin mga kapatid, how man is justified. Makikita natin, justification, man's justification is proven. Napatunayan na. Man's justification is proven not only by works, not only by faith, proven, dalawang yan. Proven justification but by works. Bakit mga kapatid? Yung faith na meron ka, dapat ito ay magbunga ng works. At ang itinubungang works nito ay yung works na dapat sa harapan ng Diyos. Itong works na tama sa harapan ng ating Diyos. Kinakailangan ang faith and works kasama lagi. Hindi dapat natin paghiwalayin. The faith must have the fruit of the qualifying works. Hindi lahat ng gawa mga kapatid. Kinakailangan ito yung qualifying works. Ito yung works na hinihingi ng Diyos sa atin. Kung tayo ay gumawa, ito ay bunga ng ating pananampalataya. Ang ating gawa sa pagsunod ay bunga ng pananampalataya. Ang ating mabubuting gawa, ito ay magiging bunga ng pananampalataya. At hindi lamang dahil gusto natin gumawa ng mabuti, kundi ito ay nagmula, ito ay naging bunga ng pananampalataya. Faith without works is dead. Ang pananampalataya na walang gawa ay baok. Ibig sabihin, kung may pananampalataya na meron ka, kinakailangang magbunga, kinakailangang mangana ng mabubuting gawa. Qualifying work. Not by faith alone. Hindi natin dapat pag-iwalay mga kapatid. Pero ito ay pilit na pinaghiwalay ng tao. Let your works be a result of your faith. And that from your mind, not from your heart, but the result of your faith. Dahil tanggapin natin ang Diyos, ang ating pagtanggap sa Diyos, pag-inutot sa Diyos, ito ay dahil sa pagmamahal natin sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon sa ating Panginoon. Now, is baptism not significant? Hindi na nga ba mahalaga ang bautismo?
bautismo kasi work yan ha. Alam niyo mga kapatid, kung pag-aaralan natin mabuti ang Biblia, lalo na sa Romans, ang works na tinutukoy doon ay ang law of Moses. Yung pagsunod sa law. Dahil ang mga Hudyo, mga kapatid, more on obeying the law literally without the faith. Ganyan ang Hudyo eh. Kung ano ang batas yung susundin nila, more on obeying the ceremonial law without faith. Kaya nga, hindi maliligtas ang tao sa pagsunod lang sa kautusan. Kinakailangan merong pananampalataya. Amen. Napakahalaga ng pananampalataya para sa kaligtasan natin. Now, baptism daw, hindi na significant yan. Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 14 hanggang 17, so natin mga kapatid, sabi daw kasi ni Paul, tinalang, hindi ako nagbautismo sa inyo. Maliban kay Gaius at House of Stephanas, 1 Corinthians, amen. Chapter 1, verse 14 to 17. I thank God that I baptized none of you. Pagbasa nga sa Tagalog. Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ko pinautismuhan ang sinuman sa inyo, maliban si Crispo at si Gay. Baka masabi ni Luman na kayo'y pinautismuhan sa pangalan ko, at pinautismuhan ko din naman ang sambahayan ni Estefanas. Maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may napautismuhan akong iba pa, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Okay. Ano ba ang dahilan bakit nagsalita ng ganito si Paul? Mabuti na lang wala akong pinautismuhan sa inyo. Atin ang isahan sa first one, mga kapatid. Kung natin makikita, nagkaroon ng division sa loob ng church sa Corinthian. Corinthian church, nagkaroon ng division. Sabi, merong, ang susundin ko si Paul. Ang susundin ko lang si Apollos. Ang susundin ko lang si Cephas. Ang meron din, susundin ko si Jesus Christ. Kay Apollos ako, kay Cephas ako, kay Paul ako, kay Christ ako. Na-divide, mga kapatid, nagkaroon ng division sa loob ng church. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng church. Nagkaroon ng pagkakampi-kampi. Bakit sinabi ni Paul, buti na lang wala akong binautismuhan sa inyo. Dahil kung nagkataon na mayroon siyang binautismuhan doon, baka ang tingin nila, ang kaligtasan nasa kay Paul. Si Paul na ang kanilang sasambahin. Si Paul na ang kanilang itataas. At ito yung iniiwasan ni Paul. Ang sabi niya, buti na lang wala akong binautismuhan sa inyo. Anong sabi niya? Sa verse 17, sinugo siya ng Panginoong Kristo para mangaral at hindi para magbautismo. For God sent me not to baptize, but to preach the gospel. Not this wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Ang pinaka-pangunahin, ang pinaka-importanting bagay na ginawa ni Paul ay yung pangangaral. Ito yung principal business ni Paul. Yung mangaral. At hindi basta ang bautismo lang. Ang pagdala ng kaluluwa sa harapan ng Diyos ay hindi ang bautismo at magbautismo lang. Pinakailangan matuto,
makarinig ng pangaral, mataniman ng faith. Ay sabi ni Paul, mabuti na lang, wala akong binautismuhan sa inyo. Kaya sabi niya, ang pangangaral ay ito yung principal na kanyang gawain. Pero hindi ibig sabihin na nang sinabi niya, ang salitang wala akong binautismuhan sa inyo, ang iglesia sa Corinto ay mga hindi nabautismuhan. Amen. Hindi ito nabuwag na nangangahulugan, hindi sila mga baptize. Dahil habang nangangaral si Pablo, since na ito ang pangunahin niyang gawain ang mga ngaral, ang pagbabautismo ay hinayaan niyang gawin nung kanyang mga kasama. Amen. Hindi naman kinakailangan si Paul mismo ang magbautismo dahil hindi lamang siya ang sinugo ng Diyos. Hindi lamang siya ang pumunta sa Corinth upang mangaral. Mayroong mga kasama si Paul na nagbautismo. Amen, God. At yun, sa kanila ipinaubaya ni Paul ang pagbabautismo. Amen. Sa pagkakaunawa ko mga kapatid, ang church, ang Corinthian church, ay nabuo sa second missionary journey ni Paul. At kung hindi ako nagkakamali, second missionary journey, ang kasama niya ay si Silas. At hindi lamang nangyari, second missionary journey lang ang pangangaral ni Paul. Kahit nga sa mga sulat, nangangaral siya. Now, dahil sa journey ni Paul ng pangangaral, meron siyang kasama. Nagsalita ba rin nagsalita ang kasama niya? Nangaral ba rin nangaral? Hindi, si Paul ang nangaral. At hinayaan niya naman ang pagbabautismo para din sa mga kasama niya. Now, dahil kung ang iglesia ng Corinto hindi mga nang bautisman, hindi sila maliligtas. Amen. Mark chapter 16, verse 16. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya, parurusahan, hahayaan ba ni Paul na maparusahan ang mga kaluluwa na kanyang pinaghirapang pangaralan? Amen. No. Church, ang isa sa apostolic mission ay ang pagbabautismo. At kinakailangan hindi ito mawala sa bawat mission ng mga apostol. Kasama yan sa apostolic mission eh. Matthew chapter 19, ano sabi ron? Go ye therefore, preach the gospel, baptizing them in the Father, the Son, the Holy Ghost. Inuutos sa kanila. Sa Mark chapter 16 verse 16, binaiksi na lang ang utos. He that believe, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Natapwat ang hindi sumampalataya, marurusahan. Insignificant ba ang baptism? Hindi ba, kapatid? Ang utos ng ating Panginoon, bautismo, pananampalataya at bautismo, at walang kahit isa mang bahagi sa kaligtasan mawawala, sa pangangaral ng kaligtasan mawawala. Hindi kahit isa mang, kahit maliit na bahagi sa utos ng Diyos para sa panliligtas ay mawala. Kailangan ang lahat ng yan ay matupad. Now, bakit naipipilit na hindi na kailangan ng bautismo? Dahil hindi sinaliksik na mabuti ang kasulatan kasama ang karunungan na nagmumula sa Diyos. Ano ang sabi ni Paul? Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 17. Hindi yung worldly wisdom.
Now, ang nangyari, worldly wisdom ang ginamit at hindi wisdom of God. Kaya, hindi nila naunawa ang mabuti. Dahil sa totoo lang, mga kapatid, marami mga tao nagbabasa ng Biblia, pero umaasa sa sarili nilang katalinuhan. Tandaan niyo mga kapatid, pansinin niyo, matatalino ang mga taong ito. Napakahusay nilang magdepensa sa kanilang mga sinasabi. Napakahusay nilang mga tiran. Matatalino ang mga taong ito, mga kapatid. Pero ang sabi ni Paul, hindi yung katalinuhan ng sanlibutan ito. Dahil kung mangyari yun, mawawala ng saysay ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Palapakan natin ang ating Panginoon. Is baptism na significant? Significant yan mga kapatid. Baptism is part of apostolical commission. Hindi ito kinakailangan mawala sa paglilingkod natin. Preaching the gospel, principal pieces of gold. Pero hindi niya pinalimutan ang baptism. Hindi pinagpapasalamat ni Paul na nagkaroon siya ng obedience sa baptism. Na hindi niya na kanyang sinabi, buti na lang hindi ko pinautismuhan, hindi ko kayo pinautismuhan. Hindi ibig sabihin na wala talaga silang bautismo. Pinautismuhan pa rin mga kapatid. Kung hindi ito mahalaga mga kapatid, kung hindi ito mahalaga, magpalikan mo natin yung Acts chapter 16 verse 31. Yung jailer. Pakita natin ang kahalagahan ng bautismo. Acts chapter 16 verse 31. Okay, pakibasa. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Okay, tuloy. Hanggang 33. At sa kanya'y sinalita nila ang salita ng Panginoon, pati sa lahat ng nangasa kanyang bahay, at sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi, at hinugasan ang kanilang mga latay, at pagdakay binautismuhan siya at ang buong sambahayan nila. Kaya, yung jailer nagtatanong, paano siya maliligtas? Ang sabi ni Paul, Silas, sumampalataya ka, at ikaw ay maliligtas. Ang sinabi mabuti ha, walang sinabi ron, sumampalataya ka lang. Dito lagi nilang pinangahawakan. Dito sila mahigpit na tumatangan. Sumampalataya, ikaw ay maliligtas. Ito yung nilang pinangahawakan. Pinangahawakan nilang mabuti. Pero sinabi ba, sumampalataya lang? Hindi. Pagdating sa verse 33, tandaan natin mabuti. Kung ang bautismo ay hindi na mahalaga, sumampalataya na di ba ang jailer? Sabi, sumampalataya ka, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Sumampalataya ang jailer. Kung hindi mahalaga ang bautismo, bakit binautismohan pa rin ang jailer? Samantala may pananampalataya na siya. Amen. Insignificant ba? Hindi ba mahalaga yung bautismo? Mahalaga pa rin. Dahil kung hindi na dapat binautismo ng jailer. Now si Cornelius sa Acts chapter 10 verse 10:48 pa yun. Tingnan natin, Cornelius. 48 or 49. Acts 10. At inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo nang magkagayoy kanilang ipinamanhik sa kanya na matirang mga ilang araw. Inutusan na magbautismo.
Tingnan natin ang sitwasyon ni Cornelius. Si Cornelius pa may pananampalataya? Meron. Nananalangin siya sa Diyos eh. Dahil kung wala siyang pananampalataya, hindi siya mananalangin sa Diyos. Papasahin natin ang Acts, mga kapatid, nananalangin siya sa Diyos. May pananampalataya siya sa Diyos. Nagbunga ba ang pananampalataya ng mabuting gawa? Nagbunga. Nanalangin siya sa Diyos, nananampalataya sa Diyos. Nagbibigay ng mga kabuloy, may mga mabubuting gawa. Bunga ng pananampalataya. Magkasama na. Pananampalataya, gawa, magkasama na, di ba? Now, habang nangangaral si Pedro, bumaba ang banal na Espiritu, nakatanggap sila. Meron ng faith, meron ng works, meron ng banal na Espiritu. Di ba dapat? Tama na. Kung hindi kailangan bautismo, bakit binautismohan pa rin? Hindi ba mahalaga ang bautismo? Mahalaga pa rin, mga kapatid. Hindi dapat alisin yan dahil bahagi yan ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Kaya kung ipipilit yan, mga kapatid, sa atin, na faith lang, kinakailangan nilang saliksikin mabuti ang Biblia. Dahil ang ginagawa nila, ang Biblia gusto nila iayon sa gusto nila. At hindi sila ang umaayon sa Biblia. Gusto nila ang Diyos, Panginoon, may faith na ako. Ikaw naman, ikaw ang sumunod sa... Yung faith natin sa Panginoon, hindi naman para sumunod sa atin ng Diyos eh. Tayo ang susunod sa Diyos. Faith natin sa Panginoon, hindi upang iayon ang salita ng Diyos sa atin, kundi tayo nga ayon sa salita ng Diyos. Palampakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Now, ano kahalaga ang isip niyan? Kahit si Cornelius na meron ng faith, meron ng mabubuting gawa, nakatanggap ng banal na Espiritu, pinautismohan pa rin. Ganon kahalaga ang bautismo. Hindi sa pag-anib natin sa isang relihiyon, kundi ito ay upang, sabi nga ni Paul, hindi ng mabuting-buti. Ang ibig sabihin, mga kapatid, upang tayo ay linisin sa ating mga kasalanan. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Repent and be baptized every one of you in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins. Napakahalaga ng bautismo, mga kapatid. Kaya, kung ang tao, sasabihin ko na, walang bautismo, hindi siya na-bautismuhan, sasabihin kong kahasan, hindi siya maliligtas. Amen. Ako sa bakit yung magnanakaw? Di ba sabi ni Jesus Christ, ngayon dito sasama kita sa paraiso. Ang tanong ko, kailan naging mahigpit na piling ang bautismo? Kung buhay pa ba si Jesus Christ? O nasa inabuhay niya? Kailan nagiging epektibo ang isang batas? Sa panahon na naratify na ang batas, napagtibay na ang batas, o sa panahon na hindi pa napagtibay ang batas? Magiging matibay ang batas sa panahon, sa panahon na napagtibay na yan, naging matibay na yan. Kaya, kung ang batas, kung ang sitwasyon nangyari na wala pa yung batas, ang Diyos, bahala na ang Diyos yun. Hindi na namin sakot yun. Kung ililigtas ng Diyos yun, nasakot na niya. Siya naman ang tagapagligtas eh. Pero sa atin, alalahanin niyo, mga kapatid, ang Gentile, hindi ito ang talagang sabihin na
ang kaligtasan hindi talaga para sa mga Hintil. Ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay para sa mga Hudyo. Now, yung magnanakaw, Hudyo, Hintil. Hudyo. O nasa sa Panginoon yun. Ano ang gagawin niya ron? Since na ang pangako ay nasa mga Hudyo. Ano Hintil? Ang sabi nga ni Paul, tayo ay katulad lamang ng ulibong ligaw na idinugtong sa totoong ulibo. Ang sabi niya, kung ang ulibong ligaw nagpalalo, kung yung totoong sanga ng ulibo pinutot, ano pa kaya yung white na ulibo, mas madali na ulit. Amen. Now, huwag natin hayaan mga kapatid na ang salita ng Diyos ang siyang aayon sa atin. Church, ang kasalanan ang siyang nagdadala sa tao tungo sa kamatayan. Sin is leading man into perdition. Sa hell. Ito yung ang hell, ito yung lugar na kung saan patutunguhan ng mga makasalanan. Habang nasa sa tao, taglay-taglay ng tao ang kasalanan, ang hell ay nag-aabang pa rin sa kanya. Itong hell, mga kapatid, nariyan yan. Hell. Sa Hebrew, ito rin ay tinawag na Gehenna. Sa Latin yata ito ay tinatawag na pandemonium. Kaya, pang-demonyo, ang impyerno mga kapatid, pang-demonyo lang yan, hindi yan pang-tao. Pang-demonyo. Pang-demonyo lang yan. Hindi yan pang-tao. Nilaan ang impyerno para kay Satanas, hindi naman talaga para sa tao yan eh. Pang-demonyo lang yan. Amen. Hindi yan pang-tao. Amen. Kaya, huwag mo hahayaan na ikaw ay mapunta roon sa hell. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Napakahalaga sa bawat isa sa atin na tayo ay mayroong pagsampalataya sa Diyos. Na ang ating pananampalataya na yan, nagbunga ng pagsunod sa ating Diyos, nagbunga ng gawa, na pagsunod, mga gawa ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos, mga gawa na ninanais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga ang sinasabi ng ating Panginoon, kinakailangan na sa ating pananampalataya, mayroong din itong kasamang gawa. Ang sabi ni James, ipakita mo ang iyong pananampalataya. Kahit ano, at ang sabi niya, ipapakita ko rin ang aking mga gawa na bunga ng aking pananampalataya. Gawa na bunga ng pananampalataya, ito ang kinakailangan natin na magbunga ng gawa ang ating pananampalataya sa Diyos. Hindi para sa atin ang hell. Hindi para sa atin ang Gehenna. Hindi para sa atin ang show. Hindi para sa atin ang Hades. Hindi para sa atin ang pandemonyo. Sa demonyo lang yan. Praise God. Church, make sure that you serve God out of your love to Him. Praise God. Hallelujah. Out of your love to Him, with faith, with the qualifying work, which is the result of it, the result of your faith. Kinakailangan ang paglilingkod natin sa Diyos. Meron tayong totoong pagkakilala sa Diyos. Meron tayong totoong pag-unawa sa Kanyang salita. Merong pananampalataya na nagbubunga ng mga gawa. Huwag nating hayaan na tayo ay maligaw ng mga maling doktrina.
ng mga foolish doctrine, ng mga selfish doctrine. Bakit ko nasabi selfish, mga kapatid? Dahil ang sarili nilang kagustuhan ang gusto nilang masunod at hindi ang kalooban ng ating Diyos. Church, sa panahon ito, kinakailangan na tayo ay maging matapat. Kinakailangan na meron tayong matibay na pagkapit sa pangako ng Diyos, matibay na pananampalataya sa harapan natin Diyos. Hindi lamang sa kahirapan na ating nararanasan, kinakailangan natin maging matatag. Hindi lamang ang hinaharap ng mga tribulation, ang ating paghandaan, at kinakailangan natin maging matatag, kundi maging ang doktrina pinapasok ng kaaway sa loob ng iglesia upang tayo ay gawain. Diyan tayo kinakailangan na maging matatag. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At kung nakapagtatayo mga kapatid, Amen. Hallelujah. Tayo po